Handa na ba ang lahat para sa September 21 rally against corruption? Opo, ang magaganap pong rally bukas ay laban sa korupsyon. Wala pong iba. So ang rally po bukas ay walang sinisino. Walang kulay, walang political affiliation, kundi magkakaisa po tayo para labanan po itong korupsyon na to. Magandang araw po sa inyo lahat and welcome back to my channel. Galit po ang taong bayan. Galit po ang mga Pilipino. Galit po tayong lahat. Kaya nga magsasagawa tayo ng kilos protesta bukas para iprotesta ang ginawa ng mga government officials natin na walang hiyang nagnakaw sa pera ng bayan, nagpasasa sa pera ng bayan. Lahat po ng sektor ng ating sosyedad ay nananawagan para magkaisa tayo bukas. Labanan natin ang korupsyon. Ito na po ang tamang pagkakataon para manginig naman sa takot itong mga opisyalis na to na harap-harapan na tayong pinagnanakawan. And mind you doon sa mga nagpupumilit na si President Bongbong Marcos sa kanyang administrasyon nag-umpisa ang korupsyon, tutulog-tulog siguro kayo sa pansitan. Mula pa po nang naupo si Cory Aquino hanggang sa sunod-sunod na pong presidente, hindi po nawala ang korupsyon. So dun sa mga nagsasabi na ngayong panahon lang ang korupsyon, hindi lang naman siguro kayo ngayon pinanganak. So wag nyo pong isisi kay President Bongbong Marcos yan. Dahil kung tutuusin, kung hindi isiniwalat ni President Bongbong yung katiwalian sa DPWH, wala po tayong pagpoprotestahan bukas. So sana, magkaisa naman tayo. Hindi po ito rally ng mga Makaleni. Hindi po ito rally ng Maka-Duterte. Hindi ito rally ng Maka-Bongbong Marcos. Hindi ito rally ng mga makakaliwa. Ito po ay rally ng taong bayan para kalampagin natin itong mga government officials na kasangkot sa flood control anomalies. Napakahirap po at delikado itong hakbang ni President Bongbong Marcos nung isiniwalat niya yung anomalyang yan sa flood control projects. And yet, may mga grupo pa rin dyan na nagsasabi na palabas lang daw itong ginawa ni President Bongbong Marcos. Nakakatawa talaga sila, no? Tingnan ninyo yung grupo ng mga DDS. Umpisahan nyo na kay Sara Duterte. Kung ano-ano pa pinagsasasabi nila, duda tuloy ng taong bayan, siguro natatakot sila dahil madadamay ang ilang miyembro ng kanilang pamilya kapag nag-umpisa na yan, investigasyon na yan. Dahil sinabi ni President Bongbong Marcos, as far as 10 years ago, doon nila iimbestigahan itong anomalyang ito. Kaya doon sa mga nagmamarunong-marunong na nagsimula lang daw ang korupsyon sa panahon ni President Bongbong Marcos, nakakaya naman kayo. Ang dali naman mag-research, no? In fact, nung panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, siya mismo ang umamin na talamak ang korupsyon at hindi niya malabanan. Kahit na daw bigyan siya ng 20 taon, hindi niya kakayanan ang korupsyon. Nagbigay pa nga siya ng isang suhestyon kung gusto ninyong labanan ang korupsyon, maghanap kayo ng isa pang Marcos. Alam nyo, naiisip ko tuloy, kahit na anong paninira ng pamilya Duterte na inumpisahan mismo ni Digong nung panahon pala ng kampanya, ipinakalat na nila na drug addict si President Bongbong Marcos. Alam ko, deep inside Rodrigo Duterte, alam niyang mahusay na tao si Bongbong Marcos. Pero dahil kailangan niyang gawin yan for political survival ng pamilya niya, kailangan niyang ituloy-tuloy yung naratibo ng drug addict si President Bongbong Marcos. Kitang-kita naman po natin ang korupsyon nung itong si Sara Duterte ang head ng Department of Education. At kahit na dyan sa OVP, marami pong mga anomalyang lumalabas na ayaw naman ipaliwanag ni Sara Duterte tulad ng confidential funds. Hanggat hindi siya nagpapaliwanag tungkol dyan, hindi po maaalis sa isipan ng taong bayan na itong si Sara Duterte ay corrupt. Kaya nga kung makapagsalita si Sara na corrupt itong sila Martin Romualdez at Saldico, bakit kay Martin Romualdez lang nakasentro ang inyong panawagan? Sabi nyo, mag-resign si Martin Romualdez. Nung nag-resign, ang dami nyong kyaw-kyaw. Bakit nag-resign? Admission of guilt daw ba yan? Bakit daw pinayagan mag-resign?
di hindi na makakaharap sa accountability. Yun ang fake news na pinapakalat ni Sara Duterte, which is pinabulaanan na po ng Malacanang na sinabi na speaker or not, Romualdez will not be spared. Pero siyempre, kailangan ipakalat ng mga DDS na moro-moro lang yung ginawa ni President Bongbong Marcos. Diyan tayo makakaalaman. Kaya yan nasasabi ng mga taong pinagbibintangan si President Bongbong Marcos na palabas lang daw itong investigasyon na gagawin. Malamang, meron po silang tinatago. Tulad na lang nitong si Chavit Singson. Nakita niyo naman, nagpa-press con pa siya kung ano-anong pagbibintang ang ginawa kay President Bongbong Marcos. Sad to say, kukunti lang ang napaniwala ni Chavit Singson. Tapos, ang lakas pa ng loob niya nung sinabi niyang siya ang nagpanalo kay Bongbong Marcos nung eleksyon. Naku, magagalit ang mga DDS niyan. Kasi para sa mga DDS, si Sara Duterte daw ang nagpanalo kay Bongbong Marcos. Aagawan pa ngayon ni Chavit Singson. At siya daw ang nagpanalo kay Bongbong Marcos. Tumigil kayo. Ang nagpanalo kay Bongbong Marcos ay ang taong bayan. Majority or super majority ng taong bayan. At isama nyo na dyan yung milyong-milyong Marcos loyalist. Na kung tutuusin, baliktad po ang sinasabi nila dahil ang mga loyalista ni President Bongbong Marcos ang nagpanalo kay Sara Duterte. Kahit na ipagpilitan nila na si Sara Duterte ang nagpanalo kay Bongbong Marcos, we know the truth. So itong mga taong ito, from Sara Duterte to Chavit Singson, alam naman po namin ang agenda ninyo. Pabagsakin si President Bongbong Marcos at nang dahil hindi niya ibinigay ang mga kagustuhan ninyo kung ano-ano nang sinasabi ninyong paninira. Iba na po ang panahon ngayon. Dahil sabi nga nila si Chavit Singson daw ang isang instrumento para mapatalsik si Joseph Estrada sa kanyang pwesto. Nung panahon po ni Joseph Estrada, hindi pa po ganyan ka talamak. As in talamak ang social media. Hindi po tulad ngayon. Kung meron kang question, kung meron kang duda, i-research nyo. Search the internet. At marami kayong makikitang sagot sa mga katanungan ninyo. Huwag kayong basta-basta maniniwala doon sa mga taong hindi pinagbigyan ni President Bongbong Marcos. Huwag kayong basta-basta maniniwala sa mga taong hindi lang napagbigyan ni President Bongbong Marcos kung ano-ano ng paninira ang ginagawa. At bago nga daw magsalita si Chavit Singson, tingnan niya muna yung kanyang nasasakupan. Yung mga flood projects na yan, itinuturo niya na naman kay President Bongbong Marcos. Dapat daw umpisahan kay Bongbong Marcos at sa lugar nito ang investigasyon nitong itinatag ni Bongbong na investigative body. O di ba pare-pareho sila? Utak DDS. Kaya ngayon, ang Chavit Singson ipinagtatanggol na ang mga Duterte. Kaya nga sabi ni President Bongbong Marcos porque hindi lang napagbigyan ang kanilang mga gusto, inaatake na siya. Sinabi kasi ni Chavit Singson, nabasa ko sometime ago, na parang hindi na daw siya pinapansin at binibigyan ng halaga ni Bongbong Marcos after what he has done for him. Dahil tulad nga yan, siya daw ang nagpanalo kay Bongbong Marcos. So ngayon, hinikayat ni Chavit Singson na mag-aklas ang taong bayan. Kunyari pa siya in a peaceful way daw. Dahil sabi niya sa mga estudyante, huwag daw kayong pumasok sa inyong mga paaralan at magprotesta. Meron daw kasing taong nagsabi kay Chavit Singson na Manong, you know the Marcoses, they will just use you. Hindi ako makapaniwala noon, totoo pala. Mukhang baliktad yata ito, Chavit Singson. Mukhang kayo ang gustong gumamit kay President Bongbong Marcos nung hindi kayo napagbigyan porque natulungan nyo nung panahon ng kampanya, babaliktad kayo. Bakit? Dahil yung tulong nyo pala ay may hinihinging kapalit. Hindi po ganyan si President Bongbong Marcos Kung hindi ba tama yung hinihingi niya bakit niya kayo pagbibigyan? Or baka naman talagang kaya kayo tumulong para yung mga anomalyang ginagawa ninyo ay magpatuloy. Para happy days pa rin kayo kahit na alam nyong may ginagawa kayong anomalya pero okay lang kasi kasanggan ninyo ang presidente. Na kahit na gumawa kayo ng anomalya ay okay lang kasi pagtatakpang kayo ng presidente natin. Hindi po ganyan yan. In fact, kahit na itong pagbibintang nila kay House Speaker Martin Romualdez, sinabi pa ni President Bongbong na kung magkataon na may mga kamag-anak siya, kaibigan siya, kaalyado siya, nakasangkot sa anomalyang ito, they will not be spared. Pero siyempre, ang mga DDS ayaw maniwala. Moro-moro lang daw yan.
palabas lang daw yan ni President Bongbong Marcos. E di maghintay kayo, palibhasa hindi nagawa ng tatay ninyo na labanan ng korupsyon. Ngayon may tumindig na presidente para isiwalat lahat ng korupsyon na to. Gagawan nyo pa rin ng kwento at ituturo kay Bongbong Marcos na siya ang mitya ng korupsyon. Mahiya-hiya naman kayo sa sarili ninyo. So yung nagsabi sa yung the Marcoses will just use you. Hindi kaya kayo kasi ang gustong gumamit kay President Bongbong Marcos. Lahatin mo na. Lahat ng bumaliktad na dating na kay President Bongbong Marcos, hindi lang napagbigyan sa kanilang kagustuhan, bumaliktad na. So ngayon kung ano-ano mga panawagan nitong si Chavit Singson. Sabi pa ni Chavit Singson, hindi na aandar itong gobyernong ito. Palit, nananawagan ako sa mga military, religious organizations, mga negosyante, sila ang magbuo ng bagong gobyerno. Mga matitino muna, including religious organizations, sa military and police. Sila ang mamuno muna. Oh, hindi ba parang inciting to sedition na yan? Eh bakit hindi ikaw ang mamuno, Chavit Singson? Huwag ka na mag-utos ng iba. Pamunuan mo na. Ikaw na ang mag-umpisa. Sabihin mo na sumunod kayo sa akin. Ako ang mamumuno. Pangungunahan ko ang pagbagsak ni Bongbong Marcos. Inuutusan mo silang mag-aklas eh. Pamunuan mo. Para kapag nagtagumpay sila, sino ang makikinabang? Si Sara Duterte. Kaya nga yung mga Makabayan Black, nanawagan sila na itong September 21 rally ay hindi po para pabagsakin si President Bongbong Marcos. Dahil tulad nung kinumpirma ni Akbayan Party List Representative Percy Sendanya na ayaw nilang manawagan ng Marcos resign. Bakit? Dahil ito ay papabor kay VP Sara. Dahil sa panawagan na mag-resign si President Marcos, sino ang makikinabang? E ding Vice President. Kaya nga po bukas, maging alerto. Dahil meron po mag-i-infiltrate dyan sa rally bukas. Sigurado yan. Isa na sa mag-i-infiltrate ay itong mga DDS. Dahil hindi sila papayag eh. Ang gusto nilang mangyari, yung rally bukas ay para panawagan na mag-resign si President Bongbong Marcos or else, baka yan ay magtuloy sa people power. Tulad nung pinapakalat ng ibang mga retired general dyan. Eh, retired na sila eh. Meron pa ba silang power para mag-stage ng people power? Yes, yung rally po bukas ay people power yan against corruption. Pero wag po tayong magpakampante. Dahil kahit na sinasabi ng Makabayan Black na ang rally bukas ay para laban sa korupsyon, meron pa rin pong mga grupo within their ranks, tulad ditong Kabataang Party List, na sinasabi na yung rally bukas ay para patalsikin si President Bongbong Marcos at panagutin si Sara Duterte. Kahit na nilinaw na ng Makabayan Black na anti-corruption at hindi Marcos resign ang kanilang panawagan sa rally sa Luneta sa September 21, itong si Representative Rene Co ay iba po. Taliwas po siya sa sinasabi ng Makabayan Black. Sabi niya, sisingilin sila Duterte at Marcos ng taong bayan sa Luneta sa September 21 at sa mga susunod pang protesta. Walang makakatakas. Ay nako, wala namang aasahan sa inyo eh. May presidente ba na naging kasundo ng Kabataang Party List? Hindi ba wala? So itong si Representative Co ay hindi laban sa korupsyon ang gusto mangyari. Sabi pa niya, takot si Marcos Jr. sa mga Pilipino kasi alam niyang siya rin ang mastermind at may pananagutan sa laganap na nakawan sa dulo. Oy, gumising-gising ka, Rene Co. Si President Bongbong Marcos nga ang nagsiwalat ng katiwalian. Ayan ay kung hindi mo pa alam. Tapos, ipapahamak niya ang sarili niya kung siya rin naman pala ang mastermind nito. Pero hindi niya naisip, isisiwalat ni Bongbong Marcos ang katiwalian sa gobyerno para lang ipahamak ang sarili niya. Kaya malakas ang loob ni President Bongbong Marcos na isiwalat ang korupsyon at tuldukan ang korupsyon sa bansa dahil alam niyang wala siyang kinalaman dyan. Kaya nga siya ang nagsiwalat yan eh. So, dapat ba nating paniwalaan itong si Chavit Singson? Tingnan mo muna yung sarili mo, Mr. Singson. Malinis ka ba? Eh, ang dami mga kumakalat din ng mga balita dyan tungkol sa nasasakupan mo.
So bago ka manawagan ng pag-aaklas ng taong bayan para mapalitan si President Bongbong Marcos, tingnan mo muna yung sarili mo. At bago ka maglabas ng aligasyon at bintang kay President Bongbong Marcos, ang uso po ngayon, labasan ng resibo. Hindi na po pwede nagsalita lang si Chavit Singson, paniniwalaan kagad natin. Hindi po ganoon ang uso ngayon. Labasan ng ebidensya para kontrahin yung mga aligasyon. Gayon, kung mapatunayan na may kasalanan ang mga katulad ni Martin Romualdez, so be it. Dahil sinabi ni Bongbong Marcos, no one will be spared. Pero hanggat may mga taong tulad ninyo na nagpapakalat ng maling impormasyon at ang mga taong mag-i-infiltrate sa rally bukas, mag-isip-isip kayo. Ay oo nga pala, porque sinasabi nila na hindi kasama ang DDS sa rally bukas sa Luneta at sa EDSA, gagawa po sila ng sarili nilang rally. At dahil sinabi na nga ng mga grupong sasali bukas na isa lang ang laban bukas, laban sa korupsyon. Hindi para pabagsakin si President Bongbong Marcos, hindi para panagutin si Sara Duterte, at hindi para pauwiin si Rodrigo Duterte. So, ang gagawin ng mga DDS, sila po ay magsasagawa ng sarili nilang rally, ang Bring Him Home Rally para kay dating Pangulong Duterte sa Davao. Ibinahagi ni Vice President Sara Duterte na magkakaroon ng pagtitipon sa September 21 upang ipanawagan ang pag-uwi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at ipagdasal ang Pilipinas. Gaganapin ang nasabing protesta sa Davao City. At habang ginaganap po ang rally, yung Bring Him Home Rally ng mga DDS bukas, nasa Japan yung kanilang leader. At doon daw kasi hindi na pwedeng ipagpaliban dahil may rally yung ating mga kababayan para ipanawagan din na pauwiin si Rodrigo Duterte. So, diyan nyo po makikita. Si Sara Duterte ayaw makiisa sa taong bayan para labanan ang korupsyon. Dahil ang pinaka-ultimate goal niya ay mapauwi ang kanyang ama. Wala siyang pakialam sa korupsyon dahil alam niya kasangkot ang mga miyembro ng pamilya niya sa korupsyon. Umpisa na sa kanyang ama na nung panahon ni Rodrigo Duterte, inamin niya na siya ay corrupt dahil marami din siyang nanakaw pero naubos na rin niya. Sigurado bang ubos na lahat? So dyan nyo makikita kung anong klaseng leader ang gusto nyong iluklok sa 2028 bilang presidente. Ayaw makiisa sa taong bayan. Kailangan solo sila. Dapat sila ay natatanging grupo, ang mga DDS. Imbis na makilahok para labanan ng korupsyon, gagawa sila ng sarili nilang rally. Then mukhang hindi sila welcome sa rally bukas. Then alam natin na kung sila ay pahihintulutan sumali sa rally bukas, ang dala-dala nilang placard ay Bring Him Home. So doon na lang sila sa Davao. Mag-rally kayo all you want. Basta ang rally po bukas, tandaan po natin, ay para laban sa korupsyon. At ang rally na yan ay rally ng taong bayan na galit na sa korupsyon. Ito na ang panahon para kalampagin natin at bigyan ng tuldok ang korupsyon. Alam ko, mahihirapan po tayo. Pero ito po ang unang hakbang para makamit natin ang isang corruption-free Philippines. Kayo po, ano ang masasabi ninyo? Comment lang po down below and I will see you in my next video. Diyos te Aglina.